Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Tumatagal na nabababad sa media itong si VP Leni. Abay lumalabas ang kanyang pagiging KKK. Ano ang ibig sabihin ng KKK? Kung panahon ho ni Pinoy, ang tawag ho doon, kabarilan, kainuman, kaibigan. Pero binansagan ho natin, kengkoy, kumagat, kolohoy. Alright, ito naman si Leni, KKK. Lumalabas unti-unti ang kanyang pagiging matakaw sa media, talagang exposure to the max, ang kanyang pagiging KKK. Dito niyo lang ho ito mapapakinggan. Kahinaan, katangahan, kabobohan. Iniinsulto ko ba? Hindi. Unfiltered ho ang aking sinasabi. Ito ang aking ginagawa. This is no holds barred. Ang sinasabi ho natin, magalit man ho kayong mga dilawan, kung hindi man mga dilawan, magalit na ho kayo, wala akong pakialam. Mas mahalaga ako ay nagsasabi ng katotohanan base doon sa aking mga nakikita at naiisip na gagaling sa aking damdamin, puro huto. Although masakit ho yung mga terminolohiya ang aking gagamitin sa isang ordinaryong tao, baka akala nyo nagmumura. Hindi ho, I play with words. Do you understand what I'm saying? Listen carefully. Kayo mga kachokaran itong si Robredo, si Leni, si Lugaw, si Champorado, si Roscaldo, sama na natin na dyan. Sabi ko nga, habang tumatagal na nabababag itong si VP Leni, abay, lumalabas ang kanya pagiging KKK. Alam niyo ho yung KKK, it's kahinaan, katangahan, kabobohan. Ngayon, masakit ito pakinggan. Kaya lang, may mga tao na kuminsan estado, the state of being stupid. Ang estado ng pagiging ang estado ng pagiging stupido hindi ho kasalanan, bagkus nagpapabaya ka na simply you're not really thinking well, and that's why you're stupid. You cannot fault a person and be calling the person stupid or stupido dahil hindi ho yan ang kanyang pagiging katauhan, bagkus estado ho. May mga taong sometimes they're in the state of being stupid and they're not thinking what they're saying, they're not thinking what they're doing, they just keep blubbering their mouth sa dahilan na they want more exposure, and I'll give you more exposure. Ano ho, bakit natin sinasabi to? Mantakin nyo mga boss. Listen carefully. I've said this nung Monday. Alam mo yung sinabi niya nung Monday, mga boss? Sinabi niya na para daw magkaroon na ng matigil na itong issue na to, i-decriminalize ang droga or a possession of drugs, ang paggamit ng droga sa Pilipinas para ito maiwasan itong mga extrajudicial killings na hindi naman state-sponsored. You know, when you say something na i-decriminalize, kung di ka ba naman bobo, kahit sino, you don't have to be Leni Robredo, kahit na si Ben Tulfo, kung gusto maging nasa estado ng pagiging stupido, I don't want to be in a state of being stupid. I don't want to be called stupid. You know, when you call me stupid, I will be so hurt. You call me stupid, I'm gonna punch your nose. Biro lang, magagalit ho kahit sino. But sometimes listen to what I say. Bakit mo i-decriminalize ang paggamit ng droga and possession of drugs? You are now trying to strengthen the industry of drugs, and you are now giving confidence and competence to anybody to engage in the business of drugs, and you are now encouraging the use of drugs simply because you're trying to save, people, the scumbag, halangang bituka nitong mga taong gumagawa ng krimen sa impluensya ng droga. Dahil sa paggamit ng droga, i-decriminalize mo yan para maiwasan yung sinasabing issue ng
extrajudicial killing na hindi naman state-sponsored. Alam nyo, mas matindi ho yung sinasabing, sabi nga ho ni Teddy Boy Locsin, idiotic. Decente pa ho paggamit niya. Ako ho kasi, kapag ikay nasistado ng kabobohan at gusto mo maging bobo, choice yan eh. Sometimes you're not paying attention. Probably, I just need to stop. Stop being stupid. Come on. Listen. You don't have to be stupid. The state of being stupid is sometimes such a choice, or knowingly or unknowingly. Alam mo ba o hindi mo alam? Yun lang ang aking sinasabi, mga boss. Sino ba naman ang... Ay, sus Maria Josep naman. Pag sinabi mong i-decriminalize yan, pinalalakas mong industriya ng droga. Hindi lang pinalalakas mong industriya ng droga. Pakinggan nyo to, no? Alam nyo mangyayari. Sinusuportahan mo na yung panghahalay nito mga putok sa buong paggamit kasi hindi mo naman sila pwedeng makukulong lang ba sila? Mapapenalize lang sila? Lalakas ang industriya, papasok na ang droga. Hindi ho tayo kapareho ng ibang bansa tulad ng European countries or Portugal na sinasabi niya, bakit sa Portugal mababa yung nanggagaya ka lang, gaya-gaya at putumaya ka lang. Huwag ka na kung kumain ka lang ng arroz caldo para maging matalino ka, yung arroz caldo na may itlog, hindi ba? Ngayon, kaya ho sinasabi ho natin dito, mga boss, listen, sino ba man, kung ikaw ba'y matino, or either, kung ikaw ba'y gising, or either you are simply in the state of being stupid, you allow drugs, and say, decriminalize the use of drugs. Holy Ay nako, Mariose. Magaling pa naman to ng panahon ng eleksyon na magsasalita na ang pantalon ay nasa lalaki. Ewan. nasa na talagang utak mo? Nagsisisi ka na ba? Sige, magsisi ka na. Ngayon kung nagsisi ka na, huwag ka na magsalita. Huwag mo na itaguhin na sabihin, ang droga, i-decriminalize natin. Hindi mo ba alam yan? Pinatitibay mo ang industriya ng droga. Ginagawa mong narco-state na ang Pinas. Pinatitibay mo na maraming maging siraulo, tostado ang utak na sinasabi ni Digong. Diyan sa pinagsasabi mo, mag-isip-isip ka na nga, potok sa buho ka.